What a beautiful morning! Good morning mga kamags. Sa umagang ito, it's a Saturday. We will try to loop ang syudad ng Dumaguete. Ganda ng ano. Yes, good morning. Nagpapabagal tayo ng takbo kasi gusto ko paglabas natin yung maliwanag na. Kasi ang gagawin nga natin ay maglulup tayo sa siyudad ng Dumaguete. Tingnan natin anong magagawa natin. So this is it mga kamads. So bali papasok na tayo sa city ng Dumaguete. Ito yung entrance galing sa south o north. Kung nakaharap ka sa east, kung nakaharap ka sa west, ito yung south. And yung unang barrio from going to the left, yung nagkakaharap ka sa east ay yung Sibulan. So, butin lang at maliwanag na. So, this is now the highway. Yun yung entrance natin kanina. So, this is the highway. Entrance mula sa kaliwa natin kung kaharap tayo sa east. Yung east natin ay nasa kaliwa. So mula dun sa city limit, ang left side natin dito makikita natin ang St. Paul's University of Dumaguete City, which is more or less nasa mga 350 meters galing sa city limit. So mula dito, liliko tayo sa kaliwa, sa east. Ito, so eastward tayo, papunta tayong dagat. So ito ang una nating daan na likuan. This is Robera Road. Robera Road ito ha. Robera Road. So dito sa Robera Road, marami tayong makikita mga establishments, tulad ng mga event center, may mga hotel, lalo na yung sa kanan. So, makikita na natin yan dito sa Robera Road. So, more or less, nasa mga almost a kilometer, may another intersection dito, yung papunta natin sa eastward. Yan. May papunta sa Hibard pala ito. Hibard yung may papunta sa kuan. Right, patuloy tayo dito banda kasi na-mute yung ating volume ng cellphone. Ewan ko lang kung bakit. So ito, may former student tayo na yan na-mute. So ito nga, ito yung intersection dito sa Hibard Avenue. Yan, Hibard yan, papunta sa yung sa left sa Silliman Farm at yung sa right ay dun sa Silliman Campus. So, diretso tayo. Yan, diretso tayo papunta sa Boulevard o ilagay natin yung sa seawall, no?
yung seaside, yan. So nasa mga siguro 500 meters. Yan, so ang under ng ating bisikleta ay ang pinakamatuli natin in between nasa 21 lang, no, kasi nga video tayo. Yan, hindi na natin na pinaspasan yung ating pag-jack. Yan, so malapit na tayo. Yan, so dito liliko tayo sa pakanan. Nalikot at pakanan at makikita natin ito yung talagang pinaka-busy na daan sa Dumaguete tuwing gabi, kasi nandito yung mga nightlife at mga kainan, no? Mga bagong areas na pupuntahan ng mga tao dito. Ayan, so kita nyo, ito yung Escanio Beach o parang Piapi Boulevard, at may checkpoint ngayong umaga kasi nga actually may maraming activities ngayong Sabado ng umaga dito sa Dumaguete, pero sila dito nagche-checkpoint yan. So makikita nyo dito maraming mga naka-standby yan. So mga naumagahan yan kasi yung right side nito yan yung North Point. Yan, may kainan, may inuman, may kantahan sa loob dyan, marami. Yan yung bagong place dito sa Dumaguete na dinadayo talaga ng mga tao tuwing gabi. So yan, ito yung police visibility, kasi nga dito minsan may mga bata na nag-aamok nag-aaway tuwing gabi. Ayan, no? Kita nyo, may mga kainan dyan sa right side. At of course, yung dito naman sa left side, ayan yung yung dagat namin. At ito yung kasi nga yan, Piapi ito eh, kaya meron silang patakbo. At yan, parang ako yung sinasalubong ng banda. Yan, see? So may patakbo yung Barangay Piapi, which is itong area na to ay Piapi. At makikita nyo rin yung mga establishment sa kanan. Yan, may kainan. Yan, so ito yung finish line, Dagan Piapi. Yan, so patuloy tayo ng konti. Kikita nyo may mall. Yan, so may mall dyan. Yan, of course maaga pa, so sirado pa yan. Nag-o-open yan mga 9 o'clock, tapos nandyan pa rin may mga kainan at pa bang mga stalls dyan na may iba't ibang paninda. Kita nyo yung boulevard nasa gilid, sa kaliwang banda. At eto na tayo dito, nasa Luok na tayo. Yan, so yung tuwing gabi dyan, sa kanan maraming kainan, maraming nagtutugtog dyan. At may isang coffee shop rin dito na may kainan din sa ilalim. Yan yung nasa kanan na medyo malaki ang edipisyo o yung building. Yan yung Boss Cafe at ano pa yan. Yan, gandang tanawin dyan. So punta na tayo sa Luok proper. At yung ating Dumaguete Port o Dumaguete Pier ay nasa kaliwa natin. Makikita nyo may barko. Ito yung residential part ng Luok, Barangay Luok. At sa kaliwa ay yung seaport ng Dumaguete. At dahil na maaga pa, medyo madalang pa mga sasakyan. More or less galing dito sa una ng konti ay yun na, nakikita na natin yung isa sa oldest university dito sa Pilipinas,
founded 1901. Of course, you mean that is Silliman University. Nandiyan na tayo. At that's the university by the sea. Yeah, sa harapan kasi yung dagat. At yan na yung ating Dumaguete Boulevard. Ayan na. So, bali, dito sa syudad, sa east side tayo, magpapadyak. Kasi ito yung malimit na dinadaanan ng mga tao. So, ito yung Silliman University on my right. Ayan. So, yung signage ay talagang ipinakita natin. Ayan yung gate dito sa east side. Ayan. So, Business and Finance Building yon. At saka ito yung yung sa kaliwa, Silliman Hall. At ito, marami pang bagong building na itinatayo dyan. So, bali, maraming building na nakaharap sa ating, sa aming Dumaguete Boulevard. Yan. Oh, may aso. So, dito sa left side, medyo mataas na yung aming pwedeng malakaran. Kasi nga, medyo mataas-taas na yan. So, maraming tao dito ang naglalakad tuwing umaga, nag-ehersisyo. And then, yung makikita nyong maraming ilaw, yan yung aming pantawan na, again, tuwing gabi, marami dyan ang namamasyal kasi nga, boulevard siya at pagkatapos, magagawa rin siyang parang park. So, marami nag-ehersisyo, may nagkakantahan, at kung mahilig ka sa mag-fishing, so may namimingwit din dyan. So, dito nga pala banda dito, makikita natin yung mga old, mga Spanish buildings kasi nung una, yung mga asindero ay dito sa malapit sa dagat nagbabahay. Ito yung malaking edipisyo. Ito yung yan. Laki rin yan na edipisyo which is owned by Kangs. So, yun ang Bethel Guest House. Yan. So, an old building. And ito yung ngayon yung isang parang nagiging iconic na tanawin dito sa amin. Kasi may building dito na kahit tagal-tagal na hindi pa rin matapos. So, I guess merong issue dito. So, ewan ko lang kung ano. Diretso tayo. Ayan. Nasa Barangay Tinago na tayo. Pagkatapos ng edipisyo, pagkatapos ng Pantawan, ito na. Residential yung sa kabig ng kaliwa na sa dagat. So, liliko tayo pa kanan. Tapos, yan, ito, lumikyo na tayo pa kanan. Ito yung Barangay Tinago. Kikita natin yung kanilang covered court. So, sa unahan dyan yung daan na papunta sa kaliwa para maikot natin yung parang circumference ng Dumaguete City. Yan. Then, eto na. Dadaan tayo sa tinatawag nilang, ito yung Daang Taytayan kasi ito yung unang tulay na ginawa. Kaya tawag nilang daan. Daan means luma kasi may bago nang ginawa doon sa kabila. Ang tawag nila ay Bagong Taytayan, means bago. Yan. So, marami rin establishments dito papunta dito sa southern side ng syudad. Again, ang ginagawa natin ay iniikot natin at tingnan natin kung nakukuha ba sa Strava yung ginawa nating pag-ikot-ikot dito sa Dumaguete para kung sino man yung gustong pumunta rito, at least may naibibigay ka akong konting giya. So ito na, may McDonald's dyan sa kaliwa. At tingnan nyo yung napakagandang tanawin. Yan yung Cuernos de Negros. Pinakamataas na bundok dito sa
Negros Island region. Ang tawag dyan ay Cuernos de Negros o yung Mount Talinis. So, yung main o yung pinakamalaki nating transport dito, yung sa kaliwa, yun yung series liner. At ito, dumiretso tayo at di kalaunan dyan mga 300 meters pakakaliwa tayo para pumunta tayo sa south ng Dumaguete at puntahan natin yung kuan ito. So liliko na tayo. Actually sa kaliwa dito, kaliwa makikita natin yung Robinson's Place. So ito, tingnan natin ang Robinson's Place. Ito yung pinakamalaki. 2 floors, pero sa land area ay medyo mataas at malapad at may mga bagong building na silang ginagawa. Ito yan. Yan yung Robinson's Place, Dumaguete. So, didiretsuhin natin ito para papuntahan natin yung mapuntahan natin yung city limit sa southern part ng Negros. Yan. So, dito banda, may mga yun nga, sa mga development ngayon, marami nang makikitang establishment sa bawat gilid. At dito yung dalawang eskwela natin makikita. Yung St. Louis Don Bosco, yung nasa kaliwa, at medyo interior sa kaliwa, sa gilid ng Don Bosco ay yung Dumaguete City National High School. So, ayan. Medyo malayo-layo yung kuan. Malayo-layo yung city limit dito sa south. At yan, may environmental walk na ginagawa yung LGU o yung city government. So, galing yan sila sa Dumaguete City National High School. Lumabas na dyan sila at iikot yan sa syudad. So ito more or less nasa mga 300 meters makikita na natin yung signage at saka yung marker, no, para sa city limit dito. Kasi yung paglagpas mo dyan, yung first municipality to the south ay yung Bacong. So ayan na, city limit. So ito, nakatake tayo ng isang picture sa signage ng city limit at ito. So, bumalik na tayo kaagad. Yan, may signage ng Dumaguete City. So, pabalik na tayo. Patungo dun sa center, no, o sa sentro ng siyudad ng Dumaguete. Yan, so dito sa ating pagbalik, kita nyo yung Robinson sa gilid. Okay, yun yung Robinsons. Tapos nyan ay diretso tayo. Galing tayo sa kanan kanina. So dito diretso tayo kasi dito tayo dadaan yung sinasabi kong pangalawang tulay ng tawag nila ay yung Bagong Taytayan o Bagong Tulay. So eto na. At pagkatapos ng Bagong Tulay, papasok na tayo sa yung supermarket o parang yun na yung sentro ng sentro ng syudad talaga. So eto na, papasok na tayo sa yung
bagong Taytayan. So, ito yung bali, pangalawang Taytayan o tulay na dito banda rin na ginawa para nga maka-ease yung traffic sa pagpasok at paglabas sa Southern Negros. At ito na yung syudad natin na proper. Kaya may malaking DIY dyan sa DIY. At tapos dito sa unahan nyo na yung yung aming Dumaguete supermarket. So dyan na yung may maraming kalakalan, may isdaan at iba pa mga stalls dyan. May tatlong building yan, building 1, building 2 at saka building 3. At ito medyo bagal tayo ng konti kasi yung kaninang nasalubong natin na nag-environmental walk yan. So nandyan sila. Yan, so sa pagdaan natin sa supermarket yan, nandito yung building 3. Liliko tayo dyan para again makita natin yung talagang syudad ng Dumaguete na medyo maliit lang ikumpara nyo sa iba pang mga syudad sa Pilipinas. Yan, nandito yung pinakasikat na painitan o meriendahan sa umaga. At yung nasa kanang bahagi yan yung Holy Child Hospital. At dito sa corner actually yung nandyan yung aming cathedral, church at saka yung Cosca, yung para na ng cathedral. At yan, so bali tatawid tayo pero hindi tayo dadiretso. So yung dyan sa kanan, yan ang Quezon Park. Yan. So Quezon Park dyan. Tapos hindi tayo dadiretso. Punta tayo sa kaliwa kasi para tayong may maze, no? Kasi yung doon sa unahan, yun na yung boulevard na nadaanan natin kanina. So dito, after ilang meters lang yan, no? Nasa mga between 40 to 50 meters ito. So lumiko na tayo, pabalik dun tayo sa westward tayo. So maaga pa, so yung mga establishments ay sarado pa. Yan. So actually may intersection dito. Yung intersection yan yung main road. Pinaka busiest road noon. Yan, yung main road. So yan yung main road. Okay, dito sa syudad, pinaka busy. Tapos diretso pa tayo pa westward. Ayan. Diretso tayo pa westward. And may another intersection dito. So yung mga blocks namin dito ay medyo maliliit lang. Nasa tag 440 meters. Yan. So may bangko dyan sa kanan, yung Metro Bank. Ito. At ito yung daan na liliko natin sa right side. Yan. Ito actually yung National Highway. Pero ngayon hindi pinapadaanan ng mga public utility vehicles, yung mga lalaki. Kasi nga, yung dinaanan natin sa boulevard, so dun sila dadaan yung, especially yung like, yung series liner, no? Pero, mga paradahan within dun sa kuan, lagay ng mga yung 3 buildings. At dito dumadaan papuntang kuan. Ito, lumiko tayo. Another likuan sa right side natin papuntang east. At makikita natin dito yung Lee Super Plaza. So, ito yung pinakaunang mall dito na 3-story. Yung nasa kanan. Itong una, itong parang orange ay Kang's, may bago yan, bagong bili. Yan yung Kang's General Supply. Ito yung Lee Plaza. Ayan.
So again, sirado pa. Yung sa kaliwa naman, may mga maliliit na establishments, mga one floor lang. At ito, diretso ulit tayo. Yan, may Liz Pharmacy, diretso tayo sa east, no? Pero hindi tayo tutuloy doon sa Boulevard, tapos na tayo doon. So, may malaking building dito sa kaliwa. Sa kanan pala. Dalawang building dyan. Yan, yung Hotel Nicanor. At saka itong isa pang Nimisu ba yan? Yan, malaking building din yan. So, ito, lumiko tayo sa kaliwa, papuntang south. Kasi liliko pa rin tayo sa kaliwa mamaya. After this one, may Holy Cross High School doon. So, mga around 100 meters, may another block. Yan. Tapos liliko tayo sa kaliwa. Diretso tayo doon, medyo sa dulo ng West City Elementary School, para naman makita nyo yung bandang kanan o yung interior part ng Dumaguete. Yan. So another narrow street. This is going westward. Sana makita to sa Strava natin mamaya. Yan. So kaya nga ang tawag ko dito, looping Dumaguete City streets. Yan. So yung intersection natin madadaanan dito yung Alfonso 13 Street. Yan. So may mga establishment sa kaliwat kanan, pero yun nga, mabababa lang yung ating mga edipisyo o yung mga building dito. Hindi masyadong malalaki tulad ng ibang mga syudad, ano? Yan. So diretso tayo. Ito yung National Highway, yung pakaliwat pakanan na hindi pinapadaanan kasi nga yung mga malalaking transfer hindi pinapadaan dito. So diretso tayo. Yan, kasi one way dito, kaya itong dadaanan natin ngayon yung sa harapan ng eskwelahan. So yung sa harapan ng eskwelahan, yan yung West City Elementary School. Sa harapan yan may karsada at one way yan, walang pabalik sa kanan, puro pabante. So gaya nito, yan, one way yan. So dito tayo sa ayan, pakaliwa. So babalik tayo ng konti, isang block. Babalik tayo isang block, papunta tayo sa South Niana Road, yung direction, south direction. Pero liliko tayo dito sa next block. Ang akin lang para makita nyo yung isang hotel, yung Hotel Essenza. So liliko tayo sa kaliwa. Ayan. Yan yung Giliamax. Kita nyo yung appliance store. Diyan. So mga 50 meters in, mga 60. Another one yan. Ito na yung Hotel Essenza, yung isa sa pinakamataas na hotel na building dito sa Dumaguete City. At ito yung main road, parang National Highway. Yan, kung didiretso yan yung talaga yung babalik ka, yan yung talagang pupunta doon sa south. So, yan na. So dito, sa right side, yun na yung Silliman University. So ito yung mga walls na may mga murals. Yan. So sa gilid niyan may Jollibee at saka 7-Eleven. At yung sa left side naman, ito yung NURSO. So Negros Oriental State University. At nasa gilid yan ng provincial capital kung saan pupunta natin. Okay? May Jollibee sa gilid, may 7-Eleven, tapos sa harapan yung NURSO. At actually sa harapan ng NURSO ay yung Silliman din. So ito na, tingnan natin, liliko tayo sa left side para
tingnan natin yung yung Freedom Park. Yan. So medyo ito, into tayo ng konti. Kasi nga, ito, so papasok na tayo ha. Ito yung sa left side ang Norso. Tapos yung sa right side, tinan nyo. Yan yung Freedom Park. Ikita yung aking anino. Yun nga, bali, devoted to Ninoy Aquino yan. So, nandito yung provincial capital namin sa Negros Oriental. Ayan. At may bagong building sa likod na ginagawa. Kasi nga medyo pinalakahan itong provincial capital. So, most likely, in the near future, doon tatransfer yan yung offices. Yan. So, ito yung frontage ng provincial capital. Yan yung fountain area. Ito. So, yun nga, maaga pa. Yan. So, galing dito, papasok pa tayo sa looban. Yan, pasok tayo sa looban, westward. Ito, sa likod ito ng provincial capital, nandito yung DepEd. So, nandito yung DepEd. Nandito yung aming Perdices Coliseum. At nandito rin yung Masia Sports Complex na makikita natin, tinan nyo. So yan yung DepEd, yung building nakikita nyo. DepEd Negros Oriental yan. Yung sa kanan. Tapos yung sa harapan, yan yung isa sa pinakamalaking coliseum dito. I mean, basketball court, no? O gym. That's Masia Sports Complex. At itong sa right side, yan. Ito yung aming Perdices Coliseum. So nasa loob yung oval. Yan. So nasa loob yung oval. At ito, ginawa actually itong isang hotel pero hindi pa tapos. So sa likod tayo dadaan. Sa likuran tayo dadaan para talagang maikot natin yung parang area ng main city. So ito, sa likuran ito ng Coliseum at ito, mas lalo pa tayong papasok dun. Papunta tayo sa barangay Taclobo. Yan. So, pupunta tayo sa westward sa barangay Taclobo at dito natin makikita tuloy yung public cemetery at saka yung memorial cemetery ng Dumaguete nandito. So medyo malayo, mga around almost a kilometer yan galing dito papunta dun sa crossing. So mula dun sa Taclobo, ito medyo mga 3 kilometers straight natin at bubuo nga tayo dito sa intersection ng papuntang Kamanhak sa westward. Tapos yung diretso doon papunta na sa Sibulan at ito lumiko tayo pa kanan para dun tayo lalabas sa nilikuan natin kanina yung Rubera Road, ano? Kanina lumiko tayo sa Rubera Road. And actually, ito yung parang connection niya pa westward. So, pababa tayo para dun tayo lalabas din sa nilikuan natin kanina sa Rubera Road. At eto na, balik na tayo. Yan yung St. Paul's University Dumaguete, bagong building yung sa right side. Ayan, so ayan na, pauwi na tayo. Ito yung ginaanan natin kanina mula sa city limit. So from here, sa intersection papunta dun city limit, nandyan yan sa mga
mga 2 kilometers. So thank you for watching.